Kaugnay ng balitang yan, makakapanim natin sa linya ng telepono si DOTC Secretary Mar Rojas. Magandang umaga po, Secretary Rojas. Hello, Howie, ikaw ba to? Yeah. Sir, linawin po natin, itigil po ba o pansamantala lang munang suspendido ang pagbabayad ng overtime pay sa mga airport personnel? Ang policy ho ng gobyerno ay magha-hire ng dagdag na mga personnel para sila ang mga ngatawan dito sa mga posisyon na ito, sa immigration, sa customs at saka sa quarantine sa ating mga international airports. So, yung pagbabayad ng overtime ay matitigil na at mag-hire tayo ng mga pangkaragdagang mga kawani na sila naman ang tatayo at magbabantay dyan sa customs, immigration, and quarantine. Okay. Mr. Secretary, in the first place po, bakit po naglabas ng ganitong direktiba na sinuspend nga yung overtime pay ng mga personnel? Lumabas po ang direktiba ang pamalaan dahil nagreklamo ho yung mga international airlines. Yung mga international airlines na may mga flight patungo sa ating bansa ay sinisingil. Ang salita na ginamit nila ay parang kinukutongan nga daw sila. Pero actually, sinisingilan sila ng mga kawani ng immigration, customs at quarantine para magkaroon ng tao para magproseso sa kanilang mga pasahero dito sa mga oras ng gabi. So, ang reklamo ng mga airlines is supposed to be serbisyo ng gobyerno. Yan, bakit kami sinisingil o bakit kami dinidemand ng mga kawaning ito na magbayad kami supposed to be ng pabuya or overtime o mga honorarium. So, nung dumating ito sa kaalaman ng Pangulo, ay inutusan niya at inatasan niya yung Department of Justice, yan kasi yung in charge ng immigration, yung Department of Health, yan ang in charge ng quarantine, at saka yung Department of Finance, yan ang in charge ng customs, na gumawa ng policy at gumawa ng mga hakbang para yung mga kawani, yung mga personnel na dapat na magman nitong mga posisyon nito ay ma-hire at nang sa ganun, wala nang pangangailangan para singilin pa ang mga airlines nitong mga pabuya or honorario or overtime na ito. Pero sir, in the meantime, kailangan din mag-overtime yung mga kasulukuyang empleyado dahil nandiyan na nga yung pangangailangan ng mga airline. Bakit hindi pwedeng bayaran ng government yung overtime? Linawin lang natin, itong overtime na ito, hindi ito overtime na bayad ng gobyerno. Itong tinatawag na overtime, itong nirereklamo ng mga airlines na ito yung sinisingil sa kanila rekta ng mga empleyado. Tindihan mo? Yeah. Hindi ito yung, halimbawa sa GMA7, kung ikaw ay nagserbisyo higit sa 8 oras, sisingil ka ng overtime. GMA7 ang magbabayad sa'yo. Ang nangyayari is, merong kliyente ang GMA7 na sinisingil ng cameraman mo, ng writer mo, ng production assistant mo, rekta sa kanila. Hindi naman po pwede na ang gobyerno natin o ang GMA7, halimbawa in your case, ang hindi magbabayad sa kanilang mga kawani. So ang overtime na ito ay pera na nanggagaling sa labas, rekta pumupunta sa mga tao. Yan ang tinitigil ng gobyerno. Pero sinasabi niyo, sir, ang gobyerno rin, hindi rin magbabayad ng overtime. Well, sa ngayon, habang hindi pa nakahire ang mga tao, magbabayad ng overtime ang gobyerno sa nakatakdang patakaran ng gobyerno. Okay. Pero dagdag pa doon, mag-hire ng dagdag ang gobyerno para wala nang overtime. Ang overtime is for work beyond 8 hours, di ba? Tapos ngayon, kung sa gabi sila, kung yung nakatakdang shift nila ay nasa gabi, then bibigyan sila ng night differential. Pero lahat yan ay batay sa nakatakdang mga reglamento ng gobyerno. Hindi yung personal ng kakalampagin yung mga airlines na yung mga pasahero nyo, walang magpo-process na immigration niya kung hindi nyo kami bigyan ng pabuya. Sir, curious lang kami, itong sistema ng pagbabayad ng mga airline, parang informal system yan? Parang binibigay ba yan in cash envelopes or diretsong ATM or may association na binabayaran?
sila lang nag-uusap dyan, hindi dumadaan sa gobyerno. So wala yan. talagang official system for paying this overtime? Kung meron ng sistema, sila lang yan. Ngayon, sinasabi ng mga airlines, dito lang kami, parang tinukutongan nga sila eh. Nagrereklamo ang mga airlines na sinasabi nila, paano yan? Dadating yung mga pasahero namin. Kung hindi kami magbabayad ng pabuya or kung ano man na tinatawag quotation marks na overtime, nawawala ng mga kawani para mag-process dyan sa mga pasahero namin. So napipilitan silang magbayad nitong, in effect, di ba? Parang kotong. So nagreklamo ang mga airlines, dumating yan sa kaalaman ng gobyerno, and then, so ngayon, humakbang na ang mga ahensya, which is Customs, which is under Department of Finance, Immigration, which is under Department of Justice, and Quarantine, which is under Department of Health. No? Kami naman sa DOTC, ay kami yung namamahala ng airport. So ang sinasabi lang namin is, kahit anuman ang sistema dyan, dapat may mga nagpo-process nitong mga pasaherong ito. Meron bang risk na hindi na magsiservisyo ng overtime yung mga empleyado dahil tinigil na nga yung bayad sa kanila, kahit Hindi, informal yung bayad na yun? Hindi. Yung pagbayad ng overtime ng gobyerno ay nasa nakatakdang patakaran ng gobyerno. Ngayon, kung ayaw magserbisyo ng mga tao, well, may mga kanya-kanyang sanctions ang bawat ahensya. Okay, last question, sir. Ilang empleyado po ang apektado nitong pagbabago na ito? Hindi ko masabi sa iyo, Howie, dahil nasa, as I said, Department of Justice, Department of Finance, Department of Health. Di ba? Kami Okay. DOTC. So, hindi ko alam kung ilan ang mga empleyado na apektado nito. Ang alam ko po ay nagreklamo ang mga international airlines at pati na rin ang mga domestic airlines that have international flights na halimbawa dumadating alas 10 ng gabi. Sabi nila, para na magkaroon ng mga tao sa immigration, sa customs at saka sa quarantine na magproseso nitong mga pasaherong ito, ay pilit silang sinisingil ng mga employee association or employee o kung sino man na hindi nga namin malaman kung sino kasi ayaw naman nila magsabi na sinisingil sila at nagbabayad sila ng off books. Hindi yan, walang reseta ho yan, walang receipt. So hindi po yan natatax. Hindi rin sila nagpabayad ng tax dyan kung walang mga resibo. Walang tax dyan, wala off books yan. In stock, parang kotong di ba? So off books yan at yan ang sinasabi ng airline associations. Kaya sinabi na lang ng gobyerno para malinaw, itigil na yung sistema na yan at kung mag-overtime ang kawani ng gobyerno ang magbabayad ng overtime. At ang bawat ahensya ngayon ang magmamanage ng kanilang personnel para yung sapat na personnel na magproseso itong mga pasahero ay naandyan na sa mga station nila. Okay, maraming salamat. DOTC Secretary Mar Rojas. Thank you.